Hello po mga kapatid, purihin ang Panginoon. Nasa ikatlong bahagi na tayo na ating pag-aaral sa mga accomplishments na ginawa ng Panginoong Yesus. Ang dami po niyang accomplishments. Tama po si John na kung isusulat ang lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus, ilalagay sa lahat ng libro, hindi ho magkakasya sa buong mundo. Mapupuno po ang buong mundo ng libro. No? I could imagine, no? Dito po sa office, ang dami ko po mga libro kahon-kahon. No? And most of them is about the Lord Jesus Christ. So imagine po kung pagsasama-samahin lahat ng mga librong isinulat tungkol sa Panginoon, yung mga works of art na ipininta, iginuhit, yung mga awit na nilikha, kinompose patungkol sa Panginoong Yesus. Talagang napakadami, napakarami po. Ganun katindi ang atin pong Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! What a wonderful name is the name of Jesus. No? Kaya nga sabi po ng aklat ng Philippians, ibinigay sa Kanya yung pinakamataas na pangalan na ang lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Lahat ay luluhod na si Jesus ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama, ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! So sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, ano pa ba yung mga ibang ginawa ng Panginoong Yesus? Meron pa po ba kayong idea? Okay? So dagdagan po natin, nakaka-6 na tayo dito sa ating serye. Ito po yung pag-uusapan natin, yung mga ginawa ng Panginoong Yesus, especially laban sa kamatayan, laban sa kasakitan, at syempre, laban sa kaaway. Okay? So, isa-isahin natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. At nakikita po natin, mga kapatid, na again, Jesus is an overcomer. Amen. At ang gusto niya, tayo rin maging overcomer kagaya niya. Hallelujah. He is powerful. No? Kahit ano, ay hindi po nakapanaig sa Panginoong Yesus. Okay? So, unahin po natin, mga kapatid, yung mga ginawa ng Panginoong Yesus. Number 7, He destroyed the works of Satan. Hallelujah! For so long, lahat ng nabuhay na tao ay lumuhod, tumiklop kay Satanas. Okay? But nakahanap siya ng katapat. Hallelujah! Ito po ay ang ating Panginoong Yesus. Na sa temptation pa lang, di ba? Doon po sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4, ay 3 rounds. Shut out po itong si Satanas. At yung pong sa temptation doon sa Gethsemane, no? Alam natin, hindi dinescribe ng Bible kung yung mga detalye, but we know there is a struggle there, no? Na matindi po na temptation sa Panginoon na mag-give up. Buti na lang, mas nakapanay po sa Kanya yung pagmamahal sa Ama, pagsunod sa Ama, sa kalooban ng Ama. At tayo pong lahat ay nagtamasa ng pagpapala dahil po doon sa ginawa ng Panginoong Yesus na yan. So mga kapatid, naparito ang Panginoong Yesus para wasakin ang gawa ng kaaway. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 8, sa huling bahagi, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. Naparito ang anak ng tao para wasakin ang gawa ng dyablo. Yan, ulitin ko ulit. Naparito ang anak ng Diyos, Naparito ang anak ng Diyos para wasakin ang gawa ng dyablo. Amen. Amen. Yung pong mga ginawa ng dyablo na tayo po'y ninakawan, tayo po ay winasak, tayo po ay pinatay, i-reverse lahat ng Panginoon yon. Binaligtad lahat ng Panginoon. Yung lahat ng mga tanikala na inilagay ng kaaway sa atin, nilagot ng Panginoong Jesus. Amen. Yung mga bisyo na ginamit niya upang tayo po ay maalipin, inalis ng Panginoong Jesus. Diba, marami po tayong patutuon na napapakinggan ng mga taong talamak sa kanila pong bisyo, mga taong sugapa, sa mga pinagbabawal na gamot, mga tao na pusakal na mga magnanakaw, pusakal na mga kriminal, na mga mamamatay tao, ay binago ng Diyos. Yung mga gawa ng kaaway sa kanilang buhay, winasak ng Panginoon. Mga taong inaalihan ng masamang espiritu, no?
dahil po sa pangalan ng Panginoong Jesus, sila po ay napalaya. Amen. We know of certain incident or certain instances that people under the slavery of demons being released, being delivered through the power of Jesus' name. Amen. At tayo po na mga follower ng Panginoon ang binibigyan ng authority na i-implement ito, i-execute yung pong kingdom ng Panginoon Jesus. We are to kick out, sabi nga po ng isang translation, we are to kick out demons. Amen. So Jesus came to destroy the works of the enemy. No? Hindi niya dinagdagan, winawasak niya yung gawa ng kaaway. And ultimately, Jesus is victorious. Amen? Jesus is the champion. Hallelujah! Jesus is an overcomer. The overcomer. Amen. Colossians chapter 1 verse 13. Ito po ang sabi. He rescued or He has rescued. No? Yung sabihin, ginawa niya, pero yung epekto nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. He has rescued us from the dominion of darkness. So dati tayo po ay alipin ng kadiliman, pero tayo pinalaya ng Panginoon. Okay? He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. He destroyed the work of the enemy. Pangalawa po, mga kapatid, He brought healing and deliverance. Amen. So, si Jesus po ang nagpapagaling. No? Ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins, or spiritual, and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So, yung healing po dito is, siyempre, spiritual, physical, financial, emotional, lahat po ng aspeto ng buhay natin ay pinagagaling ng Panginoong Jesus. Amen. By His stripes, we have been healed. Sabi po ng Matthew chapter 8, verse 16 to 17, He took up our infirmities and bore our diseases. Hindi lang diseases. Hindi lang infirmity, infirmities. Kinuha ng Panginoong Jesus yung ating mga karamdaman, yung mga kasakitan, yung mga sumpa sa ating buhay. Ito po'y Kanyang tinanggap. He received everything. All the evils of this world was put upon Him. And He received them all. So that yung blessing ng Panginoon ay maibibigay sa atin. Amen. Siya yung sinumpa upang tayo po yung mapagpala. Mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng Panginoong Jesus. So, purihin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! He brought healing, both physical at even sa ating kalooban, sa atin pong, yung tinatawag na inner healing, no? Yung deliverance. But by the name of Jesus, strongholds will be broken. Amen? At si Jesus na yung magiging stronghold natin. Siya yung magiging strong tower natin. The name of the Lord is a stronghold. Amen? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. They are saved. Hallelujah. He took our infirmities. Jesus is our healer. Jesus is the healer. At si Jesus hanggang ngayon nagpapagaling pa rin. Di ba? So manalangin tayo. If you are sick, just pray and call upon the name of Jesus. Why? Because Jesus heals. Amen. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid. So si Jesus po ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. So manalig tayo. Tanggapin mo yung kagalingan ng Panginoon. Amen. Receive the healing right now. Whatever your sickness is, whatever disease you may have, I pray and I claim in the name of Jesus, receive the healing right now. Jesus is healing you. Jesus is touching you right now. And I claim it by His authority, by the name, the powerful name of Jesus. Be healed. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa una po, He destroyed the works of Satan. I rebuke the work of Satan in your life right now.
be delivered. Let the chains be broken in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yung pangalawa po, He came to bring healing and deliverance. Whatever the sickness and disease, I pray healing right now. God's healing touch be upon you. Amen, amen. At pangatlo po mga kapatid, He destroyed the power of death. Now, ito po yung napakaganda. This is number 9 sa ating series. This is number 9. He destroyed the power of death. Hebrews chapter 2, verse 14. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might destroy him who holds the power of death. And that is the devil. So, winasak po ng Panginoon, hindi lang yung gawa ng kaaway, winasak din po niya yung kapangyarihan ng kamatayan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Wala pong hold sa kanyang kamatayan. Akala po ng kaaway ay yun na yung katapusan ng Panginoong Jesus. But even death cannot hold Him back. Amen. Death has no hold in Him. And He rose from the dead. And that's why, ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though they die, they shall live. John chapter 11, verse 25 and 26. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang nananalig sa akin, kahit sila'y mamatay, sila'y muling mabubuhay. Naniniwala ka ba dito? Sabi po ng Panginoon. At parang ito yung tinatanong sa atin ng Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Naniniwala ka ba na si Jesus ang buhay at ang muling pagkabuhay? At dahil dito, panatag tayo. Wala na tayo ipangamba, wala na tayo ikakatakot. Kung yung pinakabagay na kinatatakutan ng tao, na ugat ng lahat ng pagkatakot, ito yung kamatayan, ay tinalo at ginapinan ng Panginoong Jesus, ano pa ang pwedeng tumakot sa'yo? Bakit takot ang tao sa multo? Kasi takot silang mamatay. Bakit takot sa matataas na lugar? Baka mahulog sila, baka mamatay sila. Bakit takot sa aso, sa gagamba? Baka matuklaw sila, makagat sila, mamatay sila. Di ba? So, lahat ng pagkatakot, basically, ang ugat ay ang kamatayan. Pero ito nga po, kung yung bagay na pinakaugat ay naputol na, ito po yung kamatayan ay na-address na, ano pa? Ano pa? Wala na po. Kaya nga, sa isang mananampalataya, ang kamatayan po ay isang anino na lang. Kaya nga sabi ni David sa awit 23, the valley of the shadow of death. Death becomes a mere shadow and a door that we have to enter in to the glory of God. No? Hallelujah. Hallelujah. He destroyed the power of death. Yung fear na kasama po noon mga kapatid. Siyempre, nalulungkot pa rin tayo. Siyempre, struggle pa rin tayo. Tao lang, di ba? Si Jesus nga sabi ng Bible, He wept. But you know what? We are weeping, but it's not the weeping of those who don't have hope. Despite our weeping, we have hope. And ultimately, that weeping will be changed into worshiping and into rejoicing dahil sa ginawa po ng Panginoong Jesus. No? So that is not the final sentence. That is not the end. Actually, that becomes a transition into the everlasting, into eternal life. So ito mga kapatid, ang magandang balita. Okay? So yung lahat ng mga bagay na kinatatakutan ng tao, even yung kahirapan, He came to destroy poverty. No? So alisin na natin sa isip natin yung poverty mindset. Jesus has come to destroy poverty. And ito po yung nais ng Panginoon so that we may have life, that we may have it more abundantly. Okay? Yun po mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Jesus. He destroyed the works of Satan. He destroyed the power of death. And He brought healing and deliverance. And He brought wellness, yung shalom na kailangan natin sa ating buhay. Dinala po ng Panginoong Jesus yan para sa ating lahat. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. So you don't have to live in fear na maging superstitious. Yung superstition, ang ugat ng takot .
Diba? Kaya, wow, huwag kang lalabas. Pag nakasalubong ka ng pusang itim, bumalik ka kasi, di ba, it's yung takot sa mga bagay na hindi natin alam at naipaliwanag. Pero ito nga po, kung lahat ng bagay na napagtagumpayan ng Panginoon Jesus, ano pa ikakatakot natin? Di ba? So palitan natin yung fear ng faith. Amen. Palitan natin yung ating mindset na tayo po ay defeated. Palitan natin ng victory mindset. Amen. We are overcomers because Jesus, we are more than conquerors through Jesus Christ. Amen. So if Jesus is your Lord and if He has destroyed all of this, so kapatid, you are more than conquerors through Him who loves you. Amen. Through Jesus Christ. We benefit or we reap the benefits ng Kanya pong mga ginawa para sa atin. So, if Jesus is your Lord, amen, you are victorious. Amen. And again, these things, yes, mararamdaman mo, pero hindi sila makapananaig sa iyo. You are more than conqueror through Him who loves you. God bless you. Sa ngalan po ng TISAG, ng The Sanctuary Assembly of God, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Maranasan niyo yung buhay na ganap at kasiyasiya na ibinibigay ng Panginoong Jesus. Amen. God bless. God bless.